Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Habang pababa ang eroplanong sinakyan ni Mabel, hindi niya mapigilan ang labis na excitement na nararamdaman. It's been 2 years since the last time she set foot in her homeland. Hindi siya mapakali sa upuan habang panay ang silip sa labas ng katabing bintana. "Hoy, Mabel, kumarap ka naman?" sabi ng kaibigang si Sheila. Kasamahan niya ito sa trabaho at pareho silang galing sa isang agency na inaplayan nila papuntang Lebanon. "Ano ka ba? Nag-emote ako dito at ninanamnam ko ang oras na ito. Huwag ka muna makulit, Bessie." Sagot ni Maybelline na hindi maitago ang excitement at saya. "Oo na, ako rin ganyan, Beshi. Parang katumbas ng 10 taon ng 2 taon natin sa abroad sa sobrang homesick natin doon." Sagot ni Sheila na katulad niya excited din. "Ay, sinabi mo pa. Kahit ano mangyari, hindi na ako babalik doon, Sheila. Kaya hindi na ako nag-renew ng kontrata sa kanila dahil ang hirap nilang pakasamahan." Reklamo pa niya habang inaalis sa mga mata sa tanawin sa labas ng bintana. "Tama ka dyan, Beshi. Ako din. Kahit magbakaawa pa sila sa akin, hindi na talaga ako babalik sa kanila. Kaya sumabay na ako sa iyong pauwi dahil alam ko naman mas mahihirapan ako kung magpapaiwan pa ako doon." Naiinis na sagot ni Sheila habang iniisip ang mga naging amos sa abroad at pinagsilbihan nila sa loob ng 2 taon. Pareho silang abala ng kaibigan sa paghahanap sa kapatid na si Mia na susundo kay Maybelline sa arrival area ng terminal pero hindi niya ito makita. Nangako kasi ito na susunduin siya dahil excited din ang kanyang kapatid na makita agad si Mabel. "Anong plano mo ngayon, Beshi? Saan ka tutuloy?" Hindi mapigilang magtanong ni Maybelline kay Sheila. Wala kasi itong sundo dahil sa malayong probinsya nakatira ang pamilya ng kaibigan. "Mag-hotel na lang ako, Beshi. At bukas na ako uuwi ng Cagayan. Late na rin kasi at siguradong wala ng biyahe ngayon. Mabuti ng ganito ang gawin ko. At least makakapagpahinga pa ako." Balawalang sagot ni Sheila. "Mabuti pa doon ka na lang muna sa bahay ng ate ko tumuloy. Total siya din ang susundo sa akin. Sabay na tayo bukas na umalis, pauwing probinsya." Suggestion ni Maybelline dahil magkalapit lang ang terminal ng bus pa Bicol at Cagayan. "Ay, bet ko yan, Beshi. Para hindi na ako magbayad ng hotel at sure may free food pa." Napapangiting biro ni Sheila kay Mabel. "Sus, ang kuripot mo talaga." Sagot niya sa kaibigan sabay irap ng mga mata. Pilya na hagikik lang ang sinagot sa kanya ni Sheila at sabay kurot sa braso ni Mabel. "Huwag ka na mag-alala, ililibre kita ng favorite mong guyabano." Pigil ang ngiti sa labi ni Sheila habang patuloy na nangungulit kay Mabel. "Yan, sa ganyan ka lagi magaling. May pampalubag loob." Natatawa na rin ang sagot ni Mabel. Ganyan silang magkaibigan. Despite the difference between the two of them, naging malapit silang dalawa at naging sandalan ang bawat isa sa loob ng mahigit 2 taon sa labas ng bansa na parang tunay na magkapatid. "Mabel! Mabel!" Matinis na tinig ang narinig niyang tumatawag sa pangalan niya mula sa kaharap na kumpulan ng mga tao sa waiting area. "Ate ko na yata yun, Beshi." Mahaba ang leeg na sabi ni Mabel sa kaibigan habang hinahanap ang kapatid sa bulto ng napakaraming tao sa waiting area. "Aba, malay ko, Beshi. Hindi ko naman kilalang kapatid mo." Tuloy na pang-iinis na Sheila kay Mabel. "Che, kahit kailan talaga hindi ka makausap ng maayos. Nasaan na ba si ate?" Naiinip na reklamo ni Mabel dahil kanina pa siya naghahanap sa kapatid. Finally, nahanap din ni Mabel ang kapatid. "Yun siya, yung maliit at maputing babae sa dulo. Nakita mo rin ba, Beshi? Let's go. Tayo na lang lumapit sa kanya dahil hindi siya pwedeng pumunta dito. Tawid na tayo." Yaya ni Mabel sa kaibigan. Mabilis namang nakalapit si Maybelline sa excited na kapatid. "Bakit ang payat mo na? Mukhang nagutom kayo doon na. Pati din itong kaibigan mo." Kunot ang noon na puna ng kapatid niyang si Cheche.
Paano hindi kami papayat, ate? Ang haba ng oras ng trabaho namin doon. Wala man lang kaming panahon na magpahinga. Isa pa, wala din kaming off. Kaya nagtiis talaga kami hanggang sa matapos ang kontrata. Mahabang paliwanag ni Maybelline sa kapatid. Naku ate, sexy lang talaga ako. Ito na ang katuwain ko noon pa, bago kami pumuntang Lebanon. Sagot agad ni Sheila, sabay ikot at pose pa sa harap nila. Siya nga pala ate. Si Sheila po, best friend ko, at kasamahan ko sa trabaho sa Lebanon. Pakilala ni Mabel sa kaibigan. Nice to meet you po ate. Sagot agad ng kaibigan na mabilis na naglahad ng palad. Nakakatuwa ka naman Sheila. Hindi napigilang komento ng kapatid ni Mabel. Masayahin talagang kaibigan. Happy pill niya ito during the time na wala siyang makapitan dahil sa labis na lungkot sa bansang pinuntahan. Tara na, pumila na tayo sa taxi stand para makauwi na tayo. Alam ko napagod at gutom na rin kayo. Yaya ng ate Mia ni Mabel. Hindi ko tatanggihan yan ate, dahil isa iyan sa hinihintay ko. Biro ni Sheila habang hinahatak ang traveling bag. Walang problema sa akin yan. Nakahanda ng bahay namin. Ito kasing si Mabel, hindi man lang sinabi na may kasama pala siya. Di sana'y nakapaganda ako ng maraming pagkain. Reklamo ng kapatid habang kasabay nilang naglalakad. Si Sheila ate, last minute na nagsabi, kaya ganyan na nangyari. Akala ko kasi may connecting flight papuntang Cagayan. Yun pala may balak pa magtibid at mag-bus lang bukas. Paliwanag niya. Ay naku Beshi, alam mo namang hindi sinagot ng amo natin ang connecting flight ko. Kaya okay na magbabas ako dahil nagtitipid ako. Ang hirap ko yung kumita ng pera sa panahon ngayon. Sagot ni Sheila. Kung sa bagay, alam naman niya kung bakit ganitong kaibigan. Sa 2 taon nilang magkasama, nakita niya na lahat ang sahod nito ay ipinapadala nito sa pamilya sa probinsya. Kaya halos wala nang natira. Alam ko na yung reason mo. Mabuti pa'y sumakay na tayo at nang makapagpahinga na. Pagputol niya sa usapan dahil kung hindi sigurado siyang aabutin sila ng umaga. Habang nasa biyahe sa Mabel ay nagpasalamat siya sa Diyos. Nakauwi sila ng ligtas at kahit paano ay nakapag-ipon din ng konti para may magamit siyang panimula. Welcome back and good luck self. Mahinang usal niya sa hangin habang panay ang tingin sa matataas na mga building na nakatayo sa gilid ng kalsada. Kinabukasan, maaga silang gumising at naghanda pa uwi sa probinsya. Dahil magkalapit lang sila ng bus terminal na pupuntahan sa Sampaloc, nagpa siya ang magkaibigan na sa isang taxi na lang sila sumakay. Siyempre, ang nakaisip ng ganitong setup ay si Sheila na nagtitipid palagi. Beshi, after a month, magkita ulit tayo ha? Remember, promise natin na magbabakasyon ako sa inyo at ikaw naman sa amin. Paalala ni Sheila kay Mabel. Oo naman, Beshi. Dapat ay matuloy tayo, kaya huwag kang kuripot sa pamasahe ha. Natatawa din niyang paalala sa kaibigan. Palagi kasi silang natatagalan basta may lakad dahil lagi nagko-compute ng budget si Sheila. Naku, babae, wala tayong naipon ngayon kung hindi ako ganoon. Hello, ikaw kasi, kung umastos ko'y parang wala nang bukas. Komento ni Sheila. Tumahimik si Mabel dahil alam niya sa sarili niya na magastos talaga siya. Mabuti na lang talaga at nandiyan ang kaibigan na lagi nagpapaalala sa kanya kahit na minsan ay sobra na ang pagiging kuripot nito. Dahil sa masayang usapan, halos hindi na napansin ng dalawa na nakarating na sila ng terminal. Nauna nang bumaba si Sheila at si Mabel na ang susunod na ihahatid ng taxi na sinasakyan nila. Para wala ng mahabang drama ay nagpaalam na sila sa isa't isa at mahigpit na nagyakapan ng dalawa habang parehong may ngiti sa labi. Excited na silang makauwi sa probinsya at makita na ang kanilang pamilya. Habang hinihintay ni Mabel na umusad ang bus na sinasakyan, hindi niya maiwasang pagmasdan ng paligid. Parang wala namang nagbago sa paligid. Katulad pa rin ng dati ang Maynila. Maraming tao, magkakatabi ang mga establishmento at mahaba pa rin ang traffic sa daan. Masyadong matagal para kay Mabel na matapos ang 2 taong kontrata. Dahilan kung bakit talagang excited na siyang makauwi sa kanila. Siguro ito rin ang rason kaya kinakabahan siya na para bang may kakaiba sa pinting ng puso niya. Malakas ang kaba at pinaghalong masaya ang kanyang nararamdaman. Hindi tuloy maiwasang isipin ni Mabel kung ano ang magiging buhay niya ngayon na nakabalik na siya sa bansa. Sa edad na 24, wala pa siyang naging nobyo. Sabi nga ng mga kaklase niya, takot silang lapitan at ligawan. Bukod sa mukha siyang suplada at masungit tingnan, boyish din daw siya. Siguro ay dahil lumaki siyang responsable at hindi umaasa sa magulang, dahil na rin sa hirap ng buhay sa probinsya.
Nakatungtong naman siya sa college pero hanggang second year lang bilang criminology student at pagkatapos ay tumigil na sa pag-aaral. Hindi na niya kinaya ang pressure na isang working student na sinabayan pa noon ng sakit ng kanyang ama. Kaya naisipan ni Mabel na tumigil sa pag-aaral at mag-apply ng trabaho sa abroad. Mababait ang naging amo niya si Lebanon pero napakahigpit naman. Laking pasasalamat ni Mabel na natapos siya o natapos niya ang kontrata at nakauwi siya ng ligtas. Kahit na marami ang kaso ng mga pang-aabuso sa gitnang silangan. Ngayon heto siya, nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang. Naalala tuloy niya si Max, ang masugid niyang manliligaw noon. He's a nice guy at responsible din sa pamilya dahil panganay sa magkakapatid. Naisip ni Mabel noon na kailangan tumulong ni Max sa mga magulang pagka-graduate nila at ayaw niya maging hadlang doon, lalo na at alam niya ang hirap ng buhay sa probinsya. Isinantabi muna niya ang balak na pagsagot sa manliligaw dahil gusto niyang unahin munang tulungan ni Max, ang magulang na umaasa dito, na mabibigyan niya ng mas maayos na buhay sa oras na makapagtapos ito ng pag-aaral. Kapag single pa siya at walang commitment siguro, this time, pagbibigyan ko na siya. Nakangiting bulong ni Mabel sa sarili. Napangiti siya sa naisip. Kinapa sa puso ang excitement at attraction para sa binata. Ngunit parang wala siyang nararamdamang espesyal para sa dating manliligaw. Humahanga siya kay Max dahil sa determinasyon nito ngunit pakiramdam niya ay hanggang doon lang iyon. Ano ka ba, Self? Parang excited ka naman magka-boyfriend. Kaya kung ano na lang naiisip mo. Bulong niya sa sarili. Sa haba ng biyahe pa uwi sa probinsya, hindi niya maiwasang makatulog. Nagising siya sa malakas na kabog ng dibdib. Bagay na ipinagtataka ni Mabel pero inakala niyang excited lamang siyang makita ang pamilya. Naputo lamang ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang isipan nang marinig niyang tumunog ang cellphone na nasa loob ng bag sa tabi niya. Hello? Agad na sagot ni Mabel. Hello anak, nasan ka na? Tanong ng ina sa kabilang linya. Nasa Quezon Province na po ako, ma. Hindi ko lang po alam kung ano ang exact location. Nakatulog po kasi ako. Paliwanag niya sa ina. Bata ka. Mag-update ka kung malapit ka na ha. At hintayin ka namin sa highway. Mahirap na at siguradong gabi ka na makakarating dito. Malakas ang ulan ngayon kaya mag-iingat ka. Dagdag ng ina. Sige po, mama. Inaantok na sagot niya. Okay, mag-iingat ka anak. Miss ka na namin at sobrang excited ng papa mo na makita ka. Masayang wika ng kanyang ina. Okay po mama, see you soon. Bye. Paalam niya rito. Bye anak. Malambing na sabi ng ina na kanyang huling narinig bago pinutol nito ang tawag. Wala pang halos 5 minuto na magring ulit ang hawak niyang cellphone. It's Sheila. Hey Beshi, kamusta ang biyahe mo? Masayang bungad nito sa kanya. Ayos naman Beshi. Eto, ang lakas ng ulan at ang lakas pa ng aircon kaya halos manigas na ako dito. Sagot niya. Lagot na. Takot ka pa naman sa lamig. Hindi ka pa nasanay sa nagyayalong klima sa Lebanon. Mabuti pa maghanap ka na ng lalaki, Beshi, para may magpapainit na sa'yo. Pilyang biro ni Sheila sa kaibigan. Kaga ka talaga. Kung ano-ano na naman na lumalabas sa bibig mo. Palibasa hindi ka na virgin. Pangaasar niya sa kaibigan. Beshi, sinasabi ko sa'yo, pag natikman mo yan, hahanap-hanapin mo. Biro ni Sheila kay Mabel. Bruha, total nauna ka naman ng nakatikim na lalaki. Kwentuhan mo na lang ulit ako. Alam mo namang ako ang number 1 fan mo eh. Nakangiti niyang tugon dito. Ganito silang magkaibigan. Sa kabila ng lungkot at hirap sa ibang bansa, natagpuan nila at naging sandalan ng isa't isa. Naging matalik na magkaibigan kahit pamalaki ang pagkakaiba ng ugali nilang dalawa. Sige na, Beshi. Sayang ang load ko. Hindi ako nakaregister sa only call. Mahal pa naman ang regular call. Paalam ng kaibigan sa kanya. Saksakan ka talaga ng pagkakuripot. Kahit simpleng tawag lang, binibilang mo agad. Dahil sinasabi ko sa'yo, isusumpa talaga kita pag lagi mo akong tinitipid. Umiikot ang mga mata na nagdadrama na sabi ni Mabel sa kaibigan. Tumawa lang si Sheila bago pinutol ang tawag. Dahil malayo pa naman at mahaba pang oras ay pinilit niyang makatulog ulit sa biyahe. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, agad siyang naidlip. Saglit pa, may lalaki siyang nakita sa kanyang panaginip. Pilit niyang inaaninag ang mukha nito subalit malabo talaga. Kahit pakiramdam niya ay malapit lang ito sa kanya. Sino ka?
mahinang usal ni Mabel. Hindi ito sumagot at naglakad palayo pagkatapos siyang halikan sa labi at haplusin na magkabilang bahagi ng kanyang pisngi. Pinagpapawisan siya ng malapot ng magising. Labi siyang naguguluhan kung bakit ganoon ang kanyang panaginip. Bigla tuloy ay naging laban ng isipan niya ang tungkol sa lalaki na panaginipan at nagtatanong sa sarili kung sino ito. Bakit kaya bigla akong nanaginip ng ganoon? Ang weird? Bulong na tanong ni Mabel sa sarili. Siguro'y dahil sa kung ano-ano ang laman ng isipan niya kanina dahil sa napag-usapan nilang magkaibigan bago siya nakatulog. Kaya pati sa panaginip niya ay ganoong eksena ang kanyang nakikita. Saglit siyang pumikit at kinalma ang isipan. Inalala niya ang tagpong nakita sa panaginip at isang bagay ang narealize niya. Hindi man niya maaninag ang mukha na lalaking humalik sa kanya pero malinaw pa sa alaala niya ang matikas na tinding nito habang nakasuot ng uniforme. Army uniform to be exact. Binaliwala ni Mabel ang napanaginipan, but little did she know na magiging malaking bahagi ito ng kanyang buhay. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating din si Mabel sa Bicol. Bagamat pagod at nanlalata ang kanyang katawan dahil matagal siyang nakaupo sa bus, masigla pa rin ang kanyang pakiramdam. Nakita agad ni Mabel ang mga magulang na naghihintay sa kanya sa bus stop. Mahigpit na yakap ang natanggap niya mula sa mga ito at hindi niya napigilan ang luha sa labis na saya dahil sobrang namimiss niya ang kanyang ama at ina. Kahit salad sila sa buhay ay malapit silang buong pamilya sa isa't isa. Ang bawat isa sa kanila ay itinuturing na kayamanan ng kanilang mga magulang. Labis na nagpapasalamat si Mabel sa Panginoon dahil may mabuti siyang pamilya. Matapos magmano sa mga ito ay inaya na siya ng kanyang ama na sumakay sa naghihintay na tricycle na maghahatid sa kanilang paakyat sa bundok. Malalim na ang gabi nang makarating sila sa bahay. Hindi tuloy niya maiwasang pagmasdan ito at ang kanilang munting tahanan. Maliit lang ang kanilang bahay na gawa sa kahoy. Sa wali lang ang dingding at kawayan ang sahig. Napabuntong hininga tuloy siya nang pumasok sa pintuan dahil pakiramdam niya ay wala din palang nagbago sa buhay ng kanyang pamilya kahit 2 taon na siyang nagtrabaho sa abroad. Anak, ang lalim naman yata ng buntong hininga mo. Napagod ka ba ng gusto sa biyahe mo? Tanong ng ina. Hindi po mama, okay lang po ako. Hindi ko lang po mapigilang isipin itong bahay natin. Dapat po ayusin na natin ito kahit papano. Malamig po ang panahon ngayon dahil tag-ulan na. Daanan pa naman ng bagyo ang lugar natin. Sabi niya sa ina. Naku, saka mo na yan isipin anak. May bukas pa. Ipasok na natin mga maleta mo doon sa gilid para makapagpahinga ka na. Wika ng ina. Tulog mantika talaga mga kapatid mo. Hindi man lang nagising kahit nakarating na tayo. At parehong naghihilig pa ang dalawa. Narinig niyang sabi ng ama habang palabas ito ng silid. Napangiti si Mabel na pumasok sa munting silid at sinilip ang mga kapatid. Naku papa, hindi ka na po nasanay. Ganyan talaga ang kambal na iyan. Bukas sigurado mag-iingay sila na hindi natin ginising ngayon. Napapailing na lang na komento niya sa ama. Kumusta naging buhay mo sa abroad anak? Labis kami nag-alala ng mama mo dahil kaalis mo lang noon. Hinapabalita namang may gera doon. Tanong ng ama. Okay lang naman po papa. Noong una, ang kalaban namin talaga ay homesick po. Pero na magtagal, nasanay na rin po ako. May naging kaibigan din po akong Pinay. Taga Cagayan, si Sheila po. Bibisita daw po siya dito sa atin next month. Nang makarating din po siya dito at makapasyal sa atin. Mahabang paliwanag niya sa ama. Mabuti kung ganoon, lalo na't babae ka pa naman. Napakabata mo pa na mahiwalay sa amin ng mama mo. Kaya nag-aalala kami sa iyo, lalo na't bihira ka kung tumawag at minsan ka lang ding sumulat. Saad ng kanyang ama. Totoo ang sinabi ng kanyang ama dahil bilang lamang sa daliri ang pagkakataon na pinayagan siyang tumawag ng mga amo. Ganoon po talaga papa. Mahal din kasi ang long distance na tawag at may schedule lang po kami kung kailan pwedeng sumulat. Paliwanag niya. Mabuti at nakauwi ka na. Palagay na ang loob namin na nandito ka at ligtas. Nakangiti na sagot ng ama. Laking pasasalamat ni Mabel na nakauwi siya ng Pilipinas dahil magulo ang bansang napuntahan niya. Sunod-sunod ang balita ng mga namatay na kababayan dahil sa mga pagsabog at pinasabog ng mga syudad dahil sa naganap na civil war doon. Kumusta po pala ang pakiramdam mo ngayon? Lagi pa rin po ba kayong inaatake ng asthma at hirap huminga? Tanong niya sa ama. Mas maayos na ngayon anak. Maganda ang naging epekto ng vitamins na ipinadala mo. Sabi ng doktor,
Effective daw iyon at nakatulong sa immune system ko. Saad nito. Maigi kung ganun. Classmate ko po nung high school. Ang dealer niyan, Papa. Si Angelo po na taga-kabilang barangay lang natin. Kwento niya sa ama. Masaya siya dahil kahit malaking sakripisyo niya sa abroad, may pagbabago sa kalusugan ng ama. Maigi pa anak, ay matulog na tayo. Yaya ng ina habang nililigpit ito ang pinagkainan nila. Heto, uminom ka muna ng gatas para makatulog ka ng mahimbing. Salamat po, Mama. Kaya lagi ko kayong namimiss eh. Kasi alam mo kung anong gusto ko. Nakangiting sabi niya sa ina, sabay abot sa basong hawak nito. Sa tanda kong ito, alam na alam ko pa rin na favorite mong gatas. Natatawang wika ng kanyang ina. Napangiti siya, lalo na nang maalala ang mga panahon ng kabataan na nagtatago siya at umaakyat sa puno. Baon ang isang pack ng powdered milk. Hindi pa nag-iinit sa papag nang marinig niya ang tawag sa kanyang cellphone. Ringtone pa lang, alam na niya kung sino ito. Hello, Beshi. Nakarating ka na ba sa inyo? Bungad na tanong niya sa kaibigan. Oo, Beshi. Heto, at nabilang ko na 11 kong mga kapatid. Tumatawang sagot ni Sheila sa kabilang linya. Complete ba naman ang listahan ng mga kapatid mo? Natatawan tanong niya sa kaibigan. Naman, Beshi. Lahat sila'y naghahalukay ng malatang dala ko. Lahat gising na gising ang diwa pati kaluluwa ngayon. Masayang kwento ni Sheila. Isa ito sa mga nagustuhan niya sa kaibigan. Masayahin ito sa kabila ng pinagdadaanan nito sa buhay. Parang ang gaan lang ng lahat at tila ba ay walang mabigat na problemang dinadala. Mabuti naman nakarating ka na. Ang haba pala ng biyahe dyan sa inyo. Dapat pala nag-aeroplano ka na lang kaysa ganyan. Malalim na buntong hininga ni Sheila ang narinig ni Mabel. Hindi agad sumagot sa sinabi niya. Ako, Beshi, kung sinagot mo ang fare ko pa uwi, bakit hindi? Sagot ng kaibigan sabay hagikik nito sa kabilang linya. Alam mo naman ang sagot ko sa ganyan. Sa dami ng mga kapatid ko talagang super pagtitipid ang ginagawa ko. Hindi naman kasi ako gaya mo na 4 lang kayo magkakapatid. Sagot ni Sheila na muling nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Naawa si Mabel sa kaibigan. Halos mag-isa nitong itinataguyod ang mga kapatid at pamilya pero napahanga siya nito dahil kahit minsan hindi man lang ito nagreklamo. Tulad niya, breadwinner ng pamilya si Sheila. Kaya parehong naunawaan nila ang bawat isa at kung bakit kailangan magsumikap at tumayo sa sariling mga paa. Malakas na mga boses at tawanan ang gumising sa akin na animoy nagkakasiyahan ang mga ito sa labas. Maliit lamang ang bahay namin kaya kapag ganitong may mga bisita kami ay dumadagundong ang usapan ng mga taong nasa labas. Tinatamad na bumangon ako para maligo. Medyo mataas na ang sikat ng araw ngunit malamig pa rin. Namiss ko ang ganitong panahon dahil mainit ngayon sa Lebanon. Masarap ang temperatura dito sa probinsya at talagang nagugustuhan ko ito. Bukod kasi sa sariwa, ang hangin ay malamig pa. Nasa mataas na bahagi ng bundok ang lugar namin kaya malakas ang ihip ng hangin, lalo na sa gabi at umaga. Medyo masakit pa ang mga mata ko at magaan ang ulo ko dahil sa ilang oras na tulog lang, ngunit napagpasyahan ko ng bumangon na lamang. Saglit na nag-inat ako ng mga braso at katawan. Naglagpit na rin ako ng higaan bago lumabas. Masarap talaga sa pakiramdam pag nasa sarili kang bahay. Ayos lang kung maliit lang ngunit payapa naman ang buhay. Pumunta ako sa kusina at pumasok sa aming maliit na palikuran para gawin ang aking morning routine. Nang matapos, agad akong bumalik sa silid namin ng mga kapatid ko para magpalit ng damit. Ate, gising ka na pala. Bate sa akin ni Bea. Oo, bunso. Kumusta ka na? Miss ka na, ate. Halika nga dito, payakap. Malambing na sabi ko sa kapatid kong si Bea. Si ate talaga. Alaga na ako. 17 na ako next month eh. Kung pisilin mong pisngi ko, akala mo 7 years old pa lang ako. Ang sakit kaya. Nakasimangot na reklamo ng kapatid ko. Ba't nagre-reklamo ka na? Since 17 ka na pala, marami ka na bang alam sa buhay? Ha? Natatawang sabi at tanong ko sa kapatid ko habang ginugulo ang buhok niya. Abala kami ni Bea sa pagkukulitan kaya hindi ko agad napansin na pumasok pala dito sa silid si Mama. Naku anak, iiyakan ka niya ni Bea. Huwag mo siya masyadong asarin dahil ang gamot dyan, sigurado magpapabili yan ng kung ano-ano na naman sa mall. Saway ni Mama sa akin. Kilala ko na ugali ng bunso namin dahil kahit malayo ang shopping mall dito sa amin, talagang naglalambing siya sa akin kung minsan at palaging pinagbibigyan ko naman dahil hindi ko siya matiis. Siya nga pala, may mga bisita tayo sa labas.
Halika, Mabel, at ipapakilala kita sa kanila. Sabi ni Mama. Saglit na natigilan ako pero sumunod din ako kay Mama matapos sulyapan ang sarili sa salamin. Hindi pa kasi ako handang humarap sa kahit na sino, lalo na at mga lalaki ang bisita namin. Base na rin sa mga tinig na naririnig ko habang nag-uusap sila. Mga sir, ang anak po namin si Mabel. Kakambal ng panganay namin at pangalawa sa magkakapatid. Pakilala ni Papa sa akin sa mga kausap nang bumungad ako sa sala. Good morning, ma'am. Hi, kumusta? Aba, may dalaga ka pa palang anak, Mang Daniel. Narinig ko ang magkasunod na bati sa akin ng mga bisita ni Papa na nadatnan ko dito sa sala. Sa pagbaling na aking paningin sa may pintuan, saka ko lang napansin na grupo pala sila ng mga sundalo. Kahit nahihiya at kinakabahan ay tipid na ngumiti ako sa mga bumati sa akin. Good morning po. Kabimbati ko. Hi Mabel, ako nga pala si Master Sergeant Nicholas Joven. Sabi ng isang sundalo na nasa harap ko sabay lahad ng kamay. Private Ricky Alejandro. Private James Perez. Private John Camacho. Sunod-sunod na pagpapakilala ng mga ito. Private First Class Jake Herrera. Pakilala ng isa sa sulok na baritono ang boses. Inabot ko ang kamay nila isa-isa at nakipagkamay hanggang sa lumapit sa akin ang lalaki sa sulok. Hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin para mag-angat na mukha. Habang hawak niya ang kamay ko, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmumula sa palad niya. Kaya nagkasalubong ang mga mata namin dalawa. Wala sa sarili na tinitigan ko ang sundalong kaharap ko. Larawan siya ng isang matikas na lalaki. Mas mataas kumpara sa akin. Moreno dahil marahil palagi itong bilad sa araw. Matangos ang ilong at makapal ang kilay na akala mo'y laging nagsasalubong dahil mukha itong seryoso. Nadako ang paningin ko sa labi niya na manipis at mamula-mula. Parang biglang tumigil ang mundo ko at bumalik lang sa normal ng pisilin na lalaking kaharap ko ang kamay ko at tumikhim ang kung sino sa mga taong nasa paligid namin. Nahihiya tuloy na binawi ko ang kanang kamay ko at tumabi sa aking ina. Welcome back, Mabel. May nobyo ka na ba? Tanong nang nagpakilala sa akin na si Sir Joven. Wala po. Nahihiya akong sagot. Feeling ko kasi may mga matang seryosong nakatingin sa akin. Kaya nagbaba ako ng tingin at tiningnan ko ang mga daliri ko sa paa. Lihim na pinagalitan ko ang sarili ko dahil sa naging kilos ko sa harap ng mga taong kaharap ko. At nanatiling nakayuko dahil nahihiya akong mag-angat ng mukha. Ayos pala kung ganoon. Mga binata pa ang tatlo dito sa mga bata ko. Sabi pa ng opisyal. Nakangiti ito nang nag-angat ako ng paningin na para bang natutuwa talaga siya sa akin. Mukhang may magiging kumpara ko sa lugar na ito Komento pa ng opisyal, dahilan para mag-init bigla ang dalawang pisngi ko. Palagay mo kumpare? Tanong ni Sir Joven sa aking ama na tumingin sa akin. Gaya nga nasabi ko kanina, basta may magustuhan ng dalaga ko ay walang problema sa akin dahil nasa tamang edad na rin naman na siya. Sagot naman ni Papa. Napatingin ako sa aking ama na nakangiti pa at para bang simpleng bagay lang ang sinabi niya tungkol sa akin. Naging awkward tuloy ang pakiramdam ko at nahihiyang sumabat sa usapan. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko at nagsalita ako. Tumawa lang ang aking ama nang sumulyap sa akin matapos marinig na nagreklamo talaga ako. Kilala naman ako ni Papa na hindi basta na lamang aayon sa bagay na alam kong hindi ko gusto. Nabaling ang tingin ko sa nagpakilalang si Jake Herrera. Seryoso siya at mukhang malalim ang iniisip habang nakatingin sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung tatayo ba ako o mananatili sa kinaupan ko. Ang awkward naman kasi ng sitwasyon, lalo na't alam kong maraming pares na mga mata ang nakatingin sa akin ngayon. Dahil hindi na ako komportable sa mga kasama ko'y minabuti ko na lamang na pumasok sa loob at hanapin ang cellphone na naiwan ko kanina. Ang nakakainis lang ay hindi ko na naman mahanap ang cellphone ko. Sign of aging na siguro ito kaya madali akong makalimot. Natatawa na lang ako sa sarili ko at napailing habang hinahanap ang nawawalang gamit ko. Ang liit kasi ng bahay namin pero hindi ko mahanap ang cellphone na hawak ko kanina lamang. Dahil hindi ko talaga matagpuan kung nasaan ang gamit na hinahanap ko, lumabas ako sa maliit na silid namin ng mga kapatid ko at nagpasyang kumain na lang muna ng almusal. Nakakailang higo pa lang ako ng kape at kagat ng nilagang mais nang bumungad si Bea. Hawak ang cellphone na kanina ko pa hinahanap at mukhang may kausap ito kasama ang kakambal na si Brian. Ate, may tawag ka? Sheila daw? Sabi nito sabay abot ng cellphone sa akin. Beshi! Gosh, akala ko tuloy wrong number ang tinawagan ko dahil bang sumagot sa cellphone mo? Tuloy-tuloy at dramatikong sabi ng kaibigan ko. Hinako Beshi. Kanina ko pa nga hinahanap itong cellphone ko.
Kaya pala hindi ko makita, itinangay na ng kambal. Sagot ko. Naririnig ko pang nagrereklamo si Brian at sinabing si Bea ang kumuha at bakit siya kasali sa paninisi ko. Hayaan mo na, Beshi. Ganyan din naman mga kapatid ko. Natatawang sagot ng kaibigan ko. Mahaba talagang pasensya mo, Beshi. Pero hindi ako. Lugod sa akin mamaya ang dalawang ito. Seryosong sabi ko na sinadyang iparinig sa kambal. Matapos magpaalam kay Sheila, hinarap ko ang mga kapatid ko at pinaningkitan sila ng mga mata. At sino nagsabi sa inyo na pwede niyong kunin at gamitin ang cellphone ko nang walang paalam? Seryosong tanong ko sa dalawa. Si Bea ang may dala ng cellphone mo kanina na lumapit sa akin, ate. Pinakita niya mga larawan mo sa gallery kaya wala akong alam dyan. Pagdadahilan ni Brian. Dalawa kaya tayo. Tumingin ka rin naman at nanood gaya ko. Pagdidiin ni Bea sa kapatid namin. Pahama ka talaga, Bea. Kahit kailan palagi na lang tayo napapagalitan dahil sa kagagawan mo. Inis na sabi ni Brian na pinandilata ng mga mata ang kakambal. Nakasamangot na bumulong-bulong si Bea na akala mo'y kausap ang sarili. Ganyan ang kambal, para mga aso't pusa pero nagtatakipan kapag may kasalanan. Magkasama at magkakampi naman kapag may gulo. Kaya ang resulta, walang lusot ang isa at dalawa silang napapagalitan ko.